Good day po, teachers! Welcome back po dito sa Learning Path kung saan po tayo nag-share ng latest DepEd news and updates and free learning resources. So ito na nga po, no? Sa video po ito ay pag-uusapan po natin ang naging pagpupulong sa pagitan ng ACT, Teachers Party List at mga opisyal po ng DepEd tungkol sa RPMS portfolio. So magandang balita po dahil hindi na kailangan daw mag-submit ng kompletong portfolio o isang buong portfolio. Sa halip, isang 5 pahinang dokumento na lamang ang kakailanganin. According po to dun sa video na inilabas po ng ACT Teacher Party List. So, alamin po natin yung detalye. So, pagpupulong nga po na inilapit po ng ACT Teacher Party List, ang hinaing ng mga guro tungkol po sa bigat ng RPMS portfolio. Marami pong guro ang nagsabing napakatagal gawin ang buong portfolio. Dagdag pa ito sa kanilang maraming gawain bilang tagapagturo. So, alam naman po natin na yung proseso po, no, at yung oras na talagang ginugugol natin para lang mabuo itong RPMS portfolio. At ang maganda po dyan ay tumugon naman po ng positibo ang mga opisyal ng DepEd. So, matapos nga po ang talakayan, inanunsyo na hindi na kailangan magsumite ng buong RPMS portfolio. Sa halip, sapat na raw ang isang 5 pahinang dokumento upang matugunan ang mga pangangailangan ng RPMS. So, layunin po ng pagbabagong ito na sana mabawasan na yung mga paperworks at mabigyan pansin ang pagtuturo kaysa sa mga dokumentasyon na ginagawa po dito sa ating RPMS portfolio. Pero marami pong tanong no, na nakapalibot kasi kung maalala po natin sa nilabas po na guidelines for yung pagpapapromote po, yung promotion po, yung bago pong guidelines, meron po tayo makikita ng mga NCOI, no? And yung ating COI, yung Classroom Observable Indicator, tsaka non-Classroom Observable Indicator. So kung wala na pong portfolio, paano po ito mami-measure at paano po mapoprove na nasatisfy po itong non-observable indicator at ito pong classroom observation indicator. So, yun nga po, no? So, iintayin po natin yung ilalabas po na guidelines ng DepEd, ang official po na memorandum. Naglalaman po ng eksaktong mga alintuntunin para po sa bagong requirements sa ating RPMS. So, magbibigay po ako ng update kapag nailabas po na po ang official na gabay ng DepEd. So, maraming salamat po, teacher, sa pakikinig at make sure po na tayo nakasubscribe at nakafollow para po updated po tayo sa mga bagong balita about DepEd. Yun lang po at maraming salamat.